Ang hiling ko lang sa ating presidente ay humihiling ako ng tawad kung ano man yung mga nagawa ko dati at sana bigyan niya ako pagkakataon na magbagong buhay. At itong sitwasyon ko ngayon na wala na yung papa ko, maaasahan niya lahat ng mga involved sa drug trade, nalalaman ko, lalabas silang lahat yung mga pangalan niya. Yun lang po. Samot-saring armas ang nakumpiska ng mga otoridad sa mga bahay sa tabi ng mansyon ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Kasabay nito, kinwento ng ilang residente sa Albuera, Leyte ang modus sa iligal na droga ng mag-amang Espinosa. Umaaksyon si Gary De Leon. Muling ginalugad ng mga otoridad ang mga bahay sa tabi ng mansyon ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa sa Sitio Tinago, Barangay Binolo, sa Albuera, Leyte. Nadiskubre rito ang mga granada at uniforme ng PNP na ibinaon sa lupa. Sa gilid naman ng isang bahay, nakuha ang isang high-powered machine gun, kalibre 45, mga bala at mga motorsiklo na ginagamit daw ng mga hitman na mag-amang Espinosa. Ayon sa pulisya, nanggaling ang tip sa mga sumukat na huling hitman, drug courier at driver ni Kerwin. Takot sila. Takot sila na masalim sila sa kaso siguro nung baka mag-order ang alam na kasi nila na may file natin na kaso sa kanila. Hinihikayat daw ni Kerwin ang mga magsasaka at mga residente ng Barangay Binolo at Balugo na sumali sa kanyang private army kapalit ng malaking pera. May 6 na defense line daw ang mga mansyon na ginawa para harangin ng mga pulis, army at mga kalaban ni Kerwin. Kasi bawat linya may mga radyo. Halimbawa, mag-release sila ng message na may papasok dyan. Tingnan nyo kung kilala nyo dyan. Kaya ang magkamaling pumasok sa Sitio Tinago na hindi kilala sa lugar, hindi na raw nakakalabas ng buhay. Ang mismong kagawad ng Barangay Binolo pa raw ang nagtatapon ng mga bangkay sa gitna ng dagat gamit ang mga jet ski. Yung pinatay nila sa yung dalawang sinunod ng baril, ako nagkarga dyan. Ang iba namang residente ng barangay, ginawang drug courier. Ako sir, isa talaga akong biyahidor sir. Sa Anong biyahidor? yung tagakuha ng item sir ng shabu sa galing Manila papunta dito papunta Visayas. Mula sa kondo ni Kerwin sa Makati, muling sumasakay sa bus pabalik ng Leyte ang mga drug courier kung saan ibinibigay nila mahigit 5 kilong shabu sa bodegero. Lahat ng mga shabu na binabiyahe nila galing ng Manila ay pupunta sa akin yan. Tapos, hintayin ko na lang yung tawag niya bago kukunin yung item na yon. Sa loob ng 1 taon, mahigit 100 kilong shabu daw ang naibebenta ni Kerwin sa Eastern Visayas. Kaya sa takot ng mga residente ng dalawang barangay na madamay, sumuko sila sa pulisya kahapon. Idadaan sila sa debriefing para muling makabalik sa normal na buhay. Nalapit ng Albuera Police kasama ang 6 na barangay kagawad at representante mula sa DOJ ang bahay ni Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Albuera, Leyte pasado alas 6 kaninang umaga. Nakakandado na tila abandonado ang mga bahay ng Espinosa sa Albuera ayon kay Albuera PNP Chief Police Chief Inspector Joby Espinedo. 11 pakete ng pinaginalaang shabu ang nasabat-sabay ng pamilya Espinosa. Nagkakalagaw man ang mga ito ng mahigit 80 milyong piso. Maliban sa droga lakay, nakasabat rin ng mga otoridad ng 12 camouflage uniforms at iba't ibang sangkap sa paggawa ng bomba. Matapos mabalidate ang mga nakumpiskang droga ay dinala na agad ang mga ito sa PNP Proper Custodial Center para gamiting ebidensya sa isasampang kaso sa mag-amang Espinosa. Sa ibang balita, milyong-milyong piso umano ang isinusuhol ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa sa mga pulis at politiko. Sa mga susunod na araw, ilalantad ng pulisya kung sino-sino ang tumatanggap ng mga payolang ito. At nakatutok si Katrina Son, exclusive. Ang mga makapal na mga checking ito, ibinigay raw ni Kerwin Espinosa sa mga pulis at mga politiko. Kapalit daw nito ang proteksyon sa kanyang mga illegal na transaksyon. Ito ang magpapahiwatig sa lahat ng tao sa Pilipinas na kung sino ang mga nakikinabang sa illegal drugs ni Kerwin Espinosa.
Isa-isa raw itong kukumpirmahin ng bookkeeper ng pamilya Espinosa bago ilantad sa publiko ng mga otoridad. Base raw sa mga cheque na nakuha nila, milyon-milyon na mga ibinibigay ni Kerwin sa ilang pulis at mga politiko. Bukod sa pera, binigyan pa raw niya ang mga ito ng mga sasakyan. Yung mga may sasakyan na binigay ni Kerwin ng mga police official, soko na kayo dito, dalhin nyo sa Albuera Police Station yung mga sasakyan nyo para ano pa yung pangalan nyo, malibre pa kayo. Sa mga opisyal, politicians at saka mga police, sundalo na nakakinabang, may mga sasakyan o nakatanggap ng millions from Kerwin Espinosa, mag-suicide na lang kayo. Nandito na ang papel na hahabol sa inyo. Patuloy rin daw ang manhunt operation kay Kerwin Espinosa. Nakipagpulong naman kanina ang abogado ni Mayor Ronaldo Espinosa Sr. sa Albuera PNP. Tiniyak umano ng hindi nagpakilalang abogado na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Kung mayroon warrant of arrest daw, siya ang talaga ang siya ang manguna sa pagpapasurrender kay Mayor within 24 hours. Inihahanda na ng Philippine National Police ang kanilang custodial center upang ma-accommodate ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa sa inaasang darating sa Biyernes dito po sa Pilipinas. Hindi naman na ito patutungtungin pa ng PNP sa Leyte. Ang iba pa mga detalye sa report ni George Bandola. Hindi pa payagan ng pulisya na makatungtong pa sa Leyte sa ngayon si suspected drug lord Kerwin Espinosa kahit pa humingi ito na mabisita ang burol ng kanyang pinatay na ama. Paliwanag ni PNP Chief Bato de la Rosa, tanging warrant of arrest lamang ang ibabalik nila sa Leyte at hindi si Kerwin. Hindi nga natin dadalhin doon sa Albuera para list ang risk. Hindi natin i-present sa court sa Albuera. Kausapin lang yung court doon na i-return lang yung warrant doon at hindi doon sa amin. Doon nga gawin natin. Tapos pabisitahin pa natin kung mahirap yun. Inaasahan na lalapag sa NAIA ang eroplanong pagsasakyan kay Kerwin sa Biyernes ng madaling araw. Ayon kay De La Rosa, nakahanda na ang custodial center para i-accommodate ito. Sakali namang hingin ng Department of Justice ang kustodiya ni Kerwin, pag-aaralan ito ng PNP. Mag-qualify siya, ibig sabihin, hindi siya kakasuhan. Kakasuhan yung nasa taas niya. Kung that will result to pinning down much bigger fishes than Kerwin, then fine with us. Magiging mahalaga daw ang papel ni Kerwin sa paglaban ng bansa sa iligal na droga kung papayag nga itong tumistigo laban sa mga nakatataas sa kanya. Sakaling hilingin ng DOJ na maisailalim ito sa Witness Protection Program, dapat na madagdagan pa ang naunang ibinunyag na narcolist ng kanyang ama at tuluyang ikanta nito ang mga matataas na opisyal na posibleng sangkot sa kalakalan ng ipinagbabawal na gamot. Very important dahil he holds the key to the future of others involved in the illegal drug trade. Sasabihin niya, that's how important he is. And marami pa. Marami pang akala natin hindi pala ganito. With his presence, makukonfirm natin na ganito pala. Yan pala siya. Akala natin hindi ganon, pero sasabihin niya, makukonfirm natin na yun pala, yan pala siya, siya pala yun. Things like that. So initially may mga personalities na bang tawagin sa inyo? Marami na. Hindi pa i-convert pa natin sa affidavit yung kanyang statement, then makipag-coordinate tayo sa DOJ. Kung ano magiging papel niya, tatanggapin ba siya sa Witness Protection Program, which I suppose, kukunin siya ng DOJ as a witness. So, depende na. What is important is makuna natin siya ng sworn statement para with the presence of his lawyer, of course. Nanay mo abogado, no? Dito na, sir. Andiyan na? Henrietta will to be followed by Mark Macalala. Sir, nagamit ba ni Kerwin na since nandito na siya sa Campo Crame, natatakot pa rin siya sa mga pulis? Tanong mo kung natakot ka ba sa pulis? Ako ang sasagot. Ikaw ba kung natakot ka ba sa pulis?
Ngayon, wala na akong takot sa pulis. Nakita ko yung kanilang pag-safety sa akin mula pagkuha nila doon sa Abu Dhabi hanggang dito sa Krami. Na-feel ko yung safety ko na safe na ako. Ang hiling ko lang sa ating presidente ay humihiling ako ng tawad kung ano man yung mga nagawa ko dati at sana bigyan niya ako pagkakataon na magbagong buhay. At itong sitwasyon ko ngayon na wala na yung papa ko, maaasahan niya lahat ng mga involved sa drug trade na nalalaman ko, lalabas silang lahat yung mga pangalan niya. Yun lang po. Samot-saring armas ang nakumpiska ng mga otoridad sa mga bahay sa tabi ng mansyon ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Kasabay nito, kinwento ng ilang residente sa Albuera, Leyte ang modus sa iligal na droga ng mag-amang Espinosa. Umaaksyon si Gary De Leon. Muling ginalugad ng mga otoridad ang mga bahay sa tabi ng mansyon ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa sa Sitio Tinago, Barangay Binolo, sa Albuera, Leyte. Nadiskubre rito ang mga granada at uniforme ng PNP na ibinaon sa lupa. Sa gilid naman ng isang bahay, nakuha ang isang high-powered machine gun, kalibre 45, mga bala at mga motorsiklo na ginagamit daw ng mga hitman na mag-amang Espinosa. Ayon sa pulisya, nanggaling ang tip sa mga sumuko at nahuling hitman, drug courier at driver ni Kerwin. Takot sila. Takot sila na masalig sila sa kaso siguro nung baka mag-order ang alam na kasi nila na may file natin na kaso sa kanila. Hinihikayat daw ni Kerwin ang mga magsasaka at mga residente ng Barangay Binolo at Balugo na sumali sa kanyang private army kapalit ng malaking pera. May 6 na defense line daw ang mga mansyon na ginawa para harangin ng mga pulis, army at mga kalaban ni Kerwin. Kasi bawat linya may mga radyo. Halimbawa, mag-release sila ng message na may papasok dyan. Tingnan nyo kung kilala nyo dyan. Kaya ang magkamaling pumasok sa Sitio Tinago na hindi kilala sa lugar, hindi na raw nakakalabas ng buhay. Ang mismong kagawad ng Barangay Binolo pa raw ang nagtatapon ng mga bangkay sa gitna ng dagat gamit ang mga jet ski. Yung pinatay nila sa yung dalawang sinunod ng baril, ako ang nagkarga dyan. Ang iba namang residente ng barangay, ginawang drug courier. Ako sir, isa talaga akong biyahidor sir. Anong biyahidor? Yung tagakuha ng item sir ng shabu sa galing Manila papunta dito, papuntang Visayas. Mula sa kondo ni Kerwin sa Makati, muling sumasakay sa bus pabalik ng Leyte ang mga drug courier kung saan ibinibigay nila mahigit 5 kilong shabu sa bodegero. Lahat ng mga shabu na binabiyahe nila galing ng Manila ipupunta sa akin yan. Tapos, hintayin ko na lang yung tawag niya bago kukunin yung item na yon. Sa loob ng 1 taon, mahigit 100 kilong shabu daw ang naibebenta ni Kerwin sa Eastern Visayas. Kaya sa takot ng mga residente ng dalawang barangay na madamay, sumuko sila sa pulisya kahapon. Idadaan sila sa debriefing para muling makabalik sa normal na buhay. Nalapit ng Albuera Police kasama ang 6 na barangay kagawad at representante mula sa DOJ ang bahay ni Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Albuera, Leyte pasado alas 6 kaninang umaga. Nakakandado na tila abandonado ang mga bahay ng Espinosa sa Albuera ayon kay Albuera PNP Chief Police Chief Inspector Joby Espenedo. 11 pakete ng pinaginalaang shabu ang nasabat-sabay ng pamilya Espinosa. Nagkakalaga man ang mga ito ng mahigit 80 milyong piso. Maliban sa droga lakay, nakasabat rin ng mga otoridad ng 12 camouflage uniforms at iba't ibang sangkap sa paggawa ng bomba. Matapos mabalidate ang mga nakumpiskang droga